Ito ni Claire Castro, reaksyonan natin sinabi nito ni Claire Castro patungkol kay Inday Sara. Pasok. Nagpatutsada na naman sina VP Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi ng bise, kulang daw sa pansin si Castro. Buwelta naman ang USEC. Kulang naman talaga sa pansin yan, kulang pa sa utak. Walang, tangina parang, sabi ko nga sa inyo, maraming mga kilalang abogado. May mga tanga rin akong abogado, pero sinasabi ko sa inyo, ibang katangahan nito ni Claire Castro. Akala niya lahat ng mga nakakausap niya, nakikinig sa kanya, akala niya kasing bobo niya. Yung mga nanonood sa vlog niya, mga tanga man yung mga yan. Akala niya lahat ng tao sa Pilipinas kasing tanga ng mga nanonood sa vlog niya. Oo, putya, ito yung tao na sobrang delikado. Napakadelikado, mga bossing, noong nagpapanggap kang tanga. O, halimbawa, matalino ka naman pero nagpapanggap kang tanga. Alam mo ang delikado, yung hindi mo alam na tanga ka. Yan ang napakadelikado, mga bossing. Kulang sa kaalaman ng bise. Hindi raw marunong mag-laptop pero gusto pang maging presidente. Nasa frontline. Ang balitang yan si Maricel Halili. Hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga Binadata na naman Naman talaga nagtatrabaho eh. O, saan ka ba makita ng presidente, hindi mo makausap? Utang ina niya pagdating dun sa ASEAN, hika ng hika, tsaka utal na naman ng utal sa harap ng mga international media at international delegations ng ASEAN. Tsaka na ganyan ang presidente mo, walang alam. Diyos ko day. ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nagtatrabaho kaya mataas ang unemployment rate pati ang utang ng Pilipinas. Buwelta naman ang Malacanang. Nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo ngayon. O, gago, wala nga kami makita. Alam namin kung paano magnakaw yan. Alam namin kung paano mautal, alam namin kung paano mag-speech yan, alam namin kung paano walang kakwenta-kwentang tao niyan. Hindi lang kami nakakaalam, pati pamilya niya, binibisto na lahat ng kabobohan niya. Alam namin yan. Alam niyo kung anong ginagawa ng trabaho ng presidente. Ikaw nga, hindi mo alam kung anong ginagawa niya eh. Nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit. Ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. Ayan, din mo kung gaano kagago, di ba? Fake news peddler, nagbabakasyon ba si Inday doon? Ano ba ginagawa ni Inday doon? Pumupunta siya sa Hague, pumupunta siya sa Europe kasi nga ando doon ang tatay niya. Tapos side trip, dumadaan na rin siya sa sa iba-ibang lugar para makipag-meeting sa mga Filipino community. So kahit na siya ay nakalib, nagtatrabaho pa rin siya bilang vice presidente ng Pilipinas at pagiging presidente ng Pilipinas balang araw. Ngayon pa lang kumukolekta na siya ng mga information kung papaano makakatulong yung information na makukuha niya sa Pilipinas at kung papaano matutulungan itong mga kapwa nating Pilipino doon. Oh, pinadala niyo si Pangulong Duterte sa The Hague tapos ayaw niyo siya magpunta ron para dalawin yung tatay niya. Gago ka ba? Kung ikaw patay na tatay mo, di ba pinupuntahan mo pa yan sa sementeryo kahit patay na? Inutil ka eh. Bobo ka talaga. Di ba? Ikaw ilagay ko yung tatay mo tsaka nanay mo sa sa ibang planeta. Putang ina mo. Gagawin mo rin lahat para magpunta ron. Kung wala kang kwentang anak, kung ikaw wala kang kwentang tao, baka wala kang kwentang anak, di mo pinupunta yung mga magulang mo. Siguro, hindi mo talaga maiintindihan yung ginagawa ni Inday Sara that they have to rotate lahat ng paanak. Pulong, si Baste, si Kitty, si Harold, hindi pala si Harold, si Rigo, si tawag dito, si Omar. Yung buong Duterte, umiikot para samahan yung tatay nila dyan because malaki talaga yung possibility na si Pangulong Duterte di na makauwi sa Pilipinas. So hanggat buhay pa yung tao, upuntahan nila dyan kahit magastos. Puking ina nyo, humihingi ba silang pamasahe sa inyo? Mga tarantado kayo, tapos sasabihin mo si Inday Sara na mamasyal lang. Putang ina, pag ikaw yung tatay mo namatay, nanay mo namatay, huwag mo pupunta sa simenteryo Pag ikaw nakulong ka balang araw, huwag ka magre-request ng bisita sa pang-anak mo tsaka sa pamilya mo Mga ulol din dinala si Pangulong Duterte sa malayo tapos dadalawin ng mga anak bawal, pasyal na yarn. Fake news peddler talagang hayop eh. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang. Putang ina, isa pa to. Yung napakalaking utang daw ng Pilipinas ngayon, namana daw sa Duterte, gago. Si Duterte din naman may minanang utang. Buti sana kung minana niya yung utang ni Duterte tapos hindi na siya nangutang uli, bobo. Okay lang. Minana ko yung utang. Ang laki ng utang ng Pilipinas. 18 trillion. Buti sana kung pagbigay ni Duterte sa kanila 18 trillion na yung utang. Hindi naman sa loob lang ng 3 taon yung utang na inutang ni Duterte, inutang ni Pinoy, inutang ni Gloria, dinoble. O ginawa lang, inutang lang ni Bongbong Marcos sa loob ng 3 taon. Si Pangulong Duterte, 6 na taon May pandemic pa nun, may gera pa nun, pukin ang ina ninyo. Ngayon, wala naman kayong inaatupag, utang kayo ng utang, wala naman bagong tulay, bagong eskwelahan, bagong ospital. Ang daming NPA, ang daming kriminal, ang daming droga.
Anak ng tinapay kayo, saan nyo dinala yung inuutang nyo? Yun. Hindi nyo minana kay Pangulong, may minana kayong utang kay Pangulong Duterte pero dinagdagan nyo. Ang problema, nangutang ng malaki si Pangulong Duterte nung panahon niya pero naging 10 taon ang passport. Naging 10 taon ang driver's license at saka yung kung ano-ano pa mga lisensya. Ang daming build project. Nabigyan, ikaw, sigurado ako nakahingi ka pa ng libreng bakuna mula kay Pangulong Duterte nung COVID. Kapal ng pagmumukha mo. At bukod diyan, marami pang iba. Na-improve ang mga airport, nawala ang laglag bala, bumagsak ang krimen, tapos yung mga NPA naubos. At marami pang iba, may mga ayuda pa. Napakarami pang iba. Anong pagmamalaki ni Bongbong? Pabahay na walang kwenta? Pabahay na wala naman? Di ba? Buti sana kung pagkuha niya kay Pangulong Duterte, hindi na siya nangutang. Yun. Pero yung pagkuha mo kay Duterte, tapos dinagdagan mo pa sa loob ng 3 taon, nilagpasan mo yung pangungutang niya, si Duterte pa rin may kasalanan, inutil ka. Kung malaki ang nautang ni Duterte, justifiable yung inutang niya. Kasi maraming serbisyo noong mga panahon na yan. Ayun ang fake news queen, fake news peddler ka talaga. Na nakuha ni dating Pangulong Duterte. Hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang Yun nga sabi daw mo, hindi daw marunong gumamit ng computer si Inday Sara. Ikaw nga, bobo ka, abogado ka Hindi ka nga marunong magbigkas ng daughter Daughter ang bigkas mo, pugay ng ina mo. Nag-aral ka abugasya, tas di ka marunong mag-pronounce. Yung 15 mo nga, 15 Tsaka tanga ka ba? Putsang ina, alam ni Inday Sara nakakagatin mo Yung na yan, yung hindi siya marunong mag-computer. Putsang ina, sinong gago ngayon hindi marunong mag-computer? Ikaw nga, bobo ka, marunong ka mag-computer. Paano nakagawa ng thesis yan? Paano nakakagawa ng pleading siya nung abogado siya kung hindi siya marunong mag-computer? Inutil. Tsaka besides, let's say for example, yes, hindi marunong mag-computer si Inday. Tingnan mo gaano kaunlad ang Davao. Tingnan mo gaano kaunlad ang Ilocos Norte. Kumpara mo sa Davao. Magaling ba mag-computer si Bongbong? Putang ina, baka puro computer ginagawa niya, parang si Pinoy games lang ng games yan. Si Inday Sara wala siyang panahon mag-computer Mahilig lang siya magserbisyo. Tingnan mo Davao City kung gaano kaunlad. Dito pa tayo pumunta. Si Pangulong Duterte kahit mag-text hindi marunong. Pero napaganda niya Pilipinas. Nakapagsilbi siya sa Pilipinas. Anong problema ngayon kung si Inday Sara, let's say for example, hindi talaga siya marunong mag-computer. So what? Napaunlad niya yung Davao. And I'm pretty sure without computer, mapapaunlad niya ang bayang Pilipinas. Kasi pwede naman may gumawa nun para sa kanya and then she'll just review it Ano naman significance ng pagiging magaling sa computer? Si Bongbong nga scientist daw pero bobo hindi ba? So ano yan, ano ba nakalagay para maging maging presidente ka? Kailangan lang naman, hindi ka kailangan graduate ka. Si Bongbong nga walang degree. Yes, si Inday Sara abogado. Aside from that, pwede pa siya maging judge. Napaka-successful ng karir ni Inday Sara. Si Bongbong walang pinag-aralan. Hindi mo makapagpa-drug test, hindi mo maglabas ng medical bulletin. Si Inday Sara, lahat ng test gusto nyo. Pataasan kayo ng grade, Lukring, kung anong grade mo. Kumpara natin kay Inday Sara nung bar exam. Putangin na, baka yung bar mo sa recto lang yan. Di ba? Anong significance ng computer? Kailangan lang naman, tapos marunong ka mag-Tagalog, Pilipino ka, wala kang kaso, yun lang naman ang kailangan Kaya mo magsulat at magbasa, yun lang naman ang kailangan Ba't dinagdagan mo kailangan computer literate ka? Gago, wala nga daw degree ang amo mo tapos questionin mo yung capacity ni Inday. So pagka hindi ka na marunong mag-computer, di ka na magaling mag-presidente. Bakit si Ramon Magsaysay? Yung mga previous presidents natin, wala namang computer noon, pero maayos naman ang Pilipinas. Inutil. Utangin na mo, wala ka talagang utak, basta ka lang makabira Ang masaklap nito, ginamit mo pa yung ASEAN platform para lang birahin ng mga Duterte. Pwede mo naman sabihin sa kanila na, hindi muna natin sasagutin yan kasi nasa ASEAN tayo Yung mga ganyang patutsyada ni Inday Sara, bayaan mo na yan sa kanya. Basta importante, we are hosting other countries here in ASEAN. Lahat ng mga tanong ninyo is regarding sa ASEAN para naman hindi nakakaya. Mantakin mo na sa ASEAN na kayo. Politika pa rin ang inaatupag ninyo. Ayaw mo na sasagutin ka ni Inday Sara. Araw-araw binabanatan mo siya. Sasabihin lang ni Inday Sara na epal ka naman talaga Ikaw ang pinaka-epal na Yusik ka lang naman, makaasta ka. hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang patutsyada ni VP Sara na kulang sa pansin si Yuse Castro. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong Yan yung sinasabi ko na importante, madam, na sumagot ka para napapahiya sila. KSP man yan talaga si kulang sa kangkang. KSK naman yun
pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin nyo, napi-feed yung kanyang papansin na ugali. Katulad niyan, pinansin niya ako. So, kailangan kong sagutin. Kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi ganyan siya magsalita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. No, ibig sabihin nun, tanginang yan, hindi porket kaya mong bigkasin, naiintindihan ng tao, ano yung use it or use it principle? Ano yun? Magbigay ka ng ng analogy kung ano yan. Hindi mo alam, bobo ka kasi. Use it or lose it. Pukay ng inan yan, gagamit ka pa ng ganyan, tanga ka naman mag-English. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang BC at nakatakda pang pumunta sa 5 pang bansa. Ngayong araw, formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sinalubong ni Pangulong Marcos ang heads of state ng ASEAN country. Ang hirap, no? Ganyan yung head of state mo. Oo, kung ako, hindi ko kakamayin yan. Putang ina yan, baka may pulubos pa yung kamay niya. Sa opening statement ni PBBM, ipinunto niya ang banta sa ASEAN nang nangyayaring sigalot sa Middle East. For the Philippines, we made a difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of Inaantok na yung mga nanonood sa kanya. Putya, alam nila, wala mang alam to. Bopols to eh. non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. Sa plenary session, binigyang diin ng Pangulo ang Anyways, wala namang kwenta yan. ASEAN eh, wala namang may tutulong sa atin yan. Tangina, ilang beses na tayo umati ng ASEAN, ilang beses na nagkaroon ng mga ASEAN, APEC, putang ina, mahirap pa rin Pilipinas, pahirap pa ng pahirap.